Ito na ngayon mga kababayan, yung mga nagbabagang balita. Talaga niya Mr. Maravillas, nagbabagang balita. Talagang nagbabaga pong balita. Di lang nagbabaga, talagang naglalagablab, Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. apoy mga kababayan. Kasi sabi sa mga balita ngayon, nagbanta mga kababayan si National Security Advisor Eduardo Anyo. Gagamitan namin anya ng puwersa ang sino mang mag-attempt na windangin ang ating bansa. Referring doon mga kababayan sa secession na pinopost ng dating Pangulong Digong. Pero anya Mr. Maravillas, di ba si Anyo, dating opisyal ni Digong? Dati pong opisyal. Pero yung mga dating opisyal po ng dating Pangulong Digong, pati nga yung mga barkada niya, hindi kumporme sa mga sinabi nito noong isang linggo. Sabi nga ni Montolfo, best friend na journalist ni Digong, para niyang wala sa sarili. Dapat na niya tigilan na ni dating Pangulong Digong yung paggamit ng fentanyl. Kasi napanood ko anya, nung magsalita siya, nung isang linggo, parang wala na sa sarili. You see? At sabi mga kababayan sa balita ngayon, malamang si Pantaleon Alvarez na inappoint ni Digong. Bakit naman niya Mr. Maravillas, may power pa to appoint si Digong. Wala na sa posisyon. Inappoint po doon sa papresko niya sa Davao na siyang manguna dito sa movement na iwala yung Mindanao gawing Mindanao Republic. Sabi dito sa balita ngayon, malamang mapatalsik as congressman. Di ba? Sari-sarian niya may Mr. Maravillas na kamalasan ang sinasapit ng mga dumidikit kay Digong. Talaga po. O tingnan ninyo yung mga dikit kay Digong nung kanyang administrasyon, si Bato, si Bongo, pati yung kanyang anak na si Inday. Ayun, may kaso sa ICC. Yung mga barkada ni Digong sa Mindanao at kasama sa SMNI. Ayun, pati si Pacquiao. Si Pastor Gibbs, namimiligro masara yung kanyang istasyon. You see? Kaya dumistansya kayo dyan. Talaga niya Mr. Maravillas, tama yung mga sinasabi mo na si Digong at kanyang mga kasama, sila man lang ang gumagawa ng kanilang mga problema. Sila man lang po. Pagkatapos ituturo po yung ibang tao. Ngayon ang itinuturo yung ating administrasyong BBM. Lahat ng problema po nila, sila yung may gawa. Pati po nga si Inday. So gagamit na mga kababayan ng puwersa yung ating gobyerno. Siyempre, nag-usap-usap sila nito after na magpakawala po ng mga maanghang na salita yung dating Pangulong Digong laban sa administrasyong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan yung balita ngayon sa Daily Tribune. Sabi diyan, secession would be met with resolute force, sabi ni Secretary Anyo. Government vows to crush Mindanao secession. Kaya pala po kahapon, nagpalabas ng ganitong statement si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner. Ipinag-utos po ni Browner sa kanyang mga sundalo na nakabase sa Davao Region to remain united and stay vigilant anya against enemies trying to infiltrate various sectors of society to challenge their unity. Di kaya anya Mr. Maravillas mauwi ito sa martial law. Kung kailangan po mag-declare ng martial law, at least doon po sa Mindanao region, doon sa Davao region, baka naman anya Mr. Maravillas, magalit na naman yung mga anti-Marcos. Parte yun ng power, mga kababayan, ng isang Pangulo na nakapalaman sa ating konstitusyon to quell rebellion. At kung namimiligro na yung mismong
yung existence ng ating pamahalaan at ng ating bansa. Gusto nang windangin po. Kung mag-alboroto po si Digong, ginamit niya yung martial law po. Di ba minartial niya yun sa Mindanao? Nang umatake po yung Mauti Group, yung Marawi Siege. So bakit yun po tama? At ngayon ay mali kasi wala na siya sa posisyon. At siya yung target. So yun po, mga kababayan, inaalerto na yung mga kasundaluhan natin doon sa Davao Region. Yun ang utos mismo ni General Browner. So ito, sabi rito, Duterte Alvarez could be held liable for sedition. Sabi po ni Congressman Romualdo ng Camiguin. At sabi dito mga kababayan sa balita, malamang si Alvarez po ay ma-expel as member ng Congress. Ito na ngayon ang usap-usapan po, mga kababayan. Will former House Speaker Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez end up getting kicked out of Congress for advocating Mindanao's secession? Ayun, mga kababayan, nagpa-appoint kasi siya. Di man pwede na namamangka siya sa dalawang ilog. Incumbent congressman siya, mga kababayan, pagkatapos nandun siya sa secession movement ng anumang attempt, mga kababayan, na hiwa-hiwalayin yung ating bansa is a criminal offense. It is against the law, against our constitution. Sumama kasi siya doon sa nawawala na sa sarili. Sabi ni Montolfo, wala siyang kadala-dala noong panahon na Speaker of the House siya, nilaglag siya. Diba? Nilaglag siya, mga kababayan, ni Digong. Take over bigla ni the little girl. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung ating mga Marcos loyalists sa buong mundo na hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para malabanan po natin yung fake news and propaganda ng mga kalaban ng ating Pangulo, yung mga anti-government propagandists and vloggers po. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Tumigas na niya yung ating Pangulong Bongbong, Mr. Maravillas. Kailangan talaga magpakita ng konting resolve at tapang. Kasi sabi nga dito sa amin, pigpapara inanas. Ano niya, Mr. Maravillas, yung ibig sabihin ng inanas? Umaaboso. Kasi tingin nila, yung perception nila, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, napakabait. Totoo naman po na napakabait yung ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, hindi sila pinapatulan po. Yung mga pagmumura laban sa kanya, yung mga paninira, humiliation po, tulad ng tawaging adik, may presidente niya tayong adik, bangag. Hindi niya po yun, hindi niya po yung pinapatulan. Pero ibang urulay na, sabi nga dito sa amin. Ibang kwento na po. Paglalabag na sila po sa batas, lalo't at stake na yung buong Pilipinas, yung interest ng ating mga mamamayang Filipino na gustong paghati-hatiin po tayo. Gusto pong windangin na yung mismong ating bansa. Ibang kwento po yon. Kaya siyempre, nag-meeting yung National Security Council at ito yung pinalabas nila na statement ngayon. Siyempre, sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man ito magsasalita without the blessing ng ating Pangulong Bongbong to send a strong message dito po sa dating Pangulong Digong na hindi sila mag-aatubili na gumamit ng puwersa. Kaya nga po ngayon, may mga sundalo na doon po sa Davao. Huwag kayong magreklamo. Baka maya-maya magpapresko naman yung dating Pangulo. Sasabihin, ano anya ito, martial law na?
Inong panahon po ninyo, ganun yung inyong ginawa ng manggulo yung Mauti Group dyan po sa sa Marawi. Hindi yon nayaan ng ating Pangulong Bongbong. At they have experience nung panahon ng kanyang tatay. Yung mga tinatawag-tawag ninyong people power na baka matulad sa kanyang tatay yung ating Pangulo. Ayaan ba yon na maulit muli? Ano kayo, siniswerte? Di ba niya Mr. Maravillas, nag-attend yung mga supporters ni Inday na lunsad ng protest rally doon sa Liwasang Bonifacio. Hindi nga po mag 100. Kaya nga po, pinagtatawanan sila ng mga Marcos loyalist. Tama niya si Mr. Maravillas na kukunti lang yung mga DDS. Kukunti man lang po sila. Maingay lang po, tulad ng mga dilawan. Kasi yung mga DDS po, hybrid. Si Digong po, hybrid dilawan. Ito lang po ang natipo nila. Sara na daw po. Ang ibig sabihin, gusto na nilang iloklok si Sara. Hindi mag 100 po. Close up natin, bilangin ninyo. Hindi po mag 50, Hindi mag 100 ang bilang ng mga supporters na dumalo. So ang tanong, nasaan yung 32 million? Sabi ko, yung 32 million, yung 31 million doon, mga Marcos loyalist, yun, mga kababayan ng dahilan kung bakit 32 million yung boto ni Inday kasi sinuport siya ng mga Marcos loyalist. Yung excess sa boto ni President Bongbong, yun man lang po yung mga DDS. Yan nagpanalo po kay Digong sa pagka-Pangulo noong 2016, mga Marcos loyalist. Kaya walang dapat na isumbat yung mga Duterte. Sila yung dapat magtanaw ng utang na loob sa mga Marcos. Hindi maging Pangulo si Digong kung hindi sa mga Marcos loyalist. At saka si Inday po, hindi magiging Vice President kung hindi sa mga Marcos loyalist. Kasi yung mga DDS po, kukunti lang sila. Kaya nga po, sa analysis ko, yan ang rason hindi pa humihiwalay si Inday. Kasi sinisika pa siguro na ma-indoctrinate mo na. Yung mga makuan mo na, ma-brainwash mo na yung ibang mga Marcos loyalist na sumama sa kanila. Pag hindi nila makuha mga kababayan, malamang sa malamang, umuwi na lang si Inday sa Davao. Kaya importante po yung unity ng mga Marcos loyalists. Huwag na kayong gaganon-ganon. Iba po yung agenda nila po. Yung tatay gusto nang windangin yung ating bansa kasi hindi na pagbigyan. Di ba? But anyway, Mr. Maravillas, bumagsak na yung trust rating ni Inday. Tinalo na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pumantay na nga po. Pati si Martin, sa trust rating, pakita ko po sa inyo. Ngayon po, ito yung pinakang huling survey ng RPMD, RP Mission and Development Foundation. Yan po, Boses ng Bayan 2023 survey. Yan o. Performance and trust ratings of top national officials. O dati, sa mga survey, mga kababayan, laging lamang si Inday. Ito na po. Naungusan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. President Ferdinand Marcos Jr., 80%. Performance ratings. Trust ratings niya, 83%. Si Inday, nasa pangalawa na lang. Dati number 1 siya. Tuwang-tuwa yung mga DDS kasi talo pa yung Pangulo. Ngayon po, naungusan na. 78% na lang siya sa performance rating. Tapos, 80% sa trust ratings. Si Mig, 75%. Performance rating, 78%. Trust rating. Naungusan na ni Martin Romualdez si Mig. Tapos,
pumantay na haros kay Inday, 77% na yung performance rating ni Martin at 79% yung trust rating. Isa statistics po, statistically, tayo po sila. Bakit? May margin of error po na plus or minus 1%. So, pumantay na po si Martin. Ano kayo ngayon, mga DDS vloggers? Iyakan kayo ngayon. And I think 4 years, mga kababayan, away tayo sa presidential elections. Matagal-tagal pa. Kaya ipagpatuloy lang ni Inday at ng kanyang pamilya yung pamimirwisyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, imbes na makipag-cooperate, tulungan po, dinidestabilize ng kanyang pamilya yung ating administrasyon. Kaya nagpadala na po ng mga sundalo doon sa Davao region. Baka niya ma-infiltrate. Yung Davao pa naman, nakipag sisterhood, twinning sa isang lungsod doon sa China. Alam na dis, mga kababayan, kung sino nasa likod ng di ba? So going back, mga kababayan, dito sa sinabi ni Anyo, any attempt niya at secession would be met with resolute force. So gagamit sila ng puwersa. Anyo warned that any attempt to secede would be met with force, citing the government's responsibility to uphold the territorial integrity of the Philippines. The national government will not hesitate to use its authority in forces to quell and stop any and all attempts to dismember the republic. Naintindihan ninyo, Fintamao at Pantaleon? Akala ninyo, may sympathy pa sa inyo at may influensya pa kayo sa dati ninyong mga official. Yung mga professionals po ito, they will follow and observe strictly the chain of command. Wala na kayo sa posisyon. Siyempre, ang susundin ng ating mga officials, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sino yung susunod doon sa dating leader na sabi ni Montolpo, para niyang nawala na sa sarili. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niya siguro na patingnan kasi baka epekto na ito ng paggagamit niya. 5 to 6 years siya na gumagamit ng fentanyl. Kaya niya ganon yung kanyang behavior. So, concerned siya sa health condition, mental and health condition po. Overall health condition ng dating Pangulo. So, hindi yun po paninira, kundi pag, sabi dito sa amin, pagmakulog, concern. Kaya ko sa inyo, yung mga kaibigan po, very close sa dating Pangulong Bongbong Marcos, punta ninyo si Digong. Kung talagang mahal ninyo, huwag ninyong gagatungan. Sabihin ninyo, kalma, Mr. President, pwede ka naman tumakbo for senator. Gusto mo mag-vice president ka sa 2028. O ngayon, malapit niya ng anyway, number 2 sa survey. Si Tulfo yung number 1, Erwin Tulfo, number 2 siya sa survey. O diba? Di tumakbo siya sa pagka-senador at iboto ng mga sumusuporta pa sa kanya. Hindi yung gusto ng windangin, mga kababayan, yung ating bansa. So sabi rito, we also appeal to the public to remain vigilant against attempts to sow discord and called for collective action towards a peaceful and prosperous future for all Filipinos, anya. The strength of our nation lies in our unity, sabi po ni Anyo. Any suggestion of secession that only runs counter to the Constitution but also threatens to undo the hard-won gains of peace and development, particularly anya sa Mindanao. He highlighted the success of the comprehensive peace process and bringing an end to the decades of armed conflict in the region, leading to a transformation from volatility and violence to one of progress, stability, and hope. Grabe po yung pinuhunan dyan.
Dugo yung kapital ng ating mga kasundaluhan, hindi lang yung ating armed forces, yung PNP, yung ating mga previous officials ng bansa at ng Mindanao, pati po yung mga nagrebelde, the secessionist movements, yung mga members ng MILF, MNLF, buhay yung ibinuwis nila at ngayon peace nakipagkasundo na sila sa ating gobyerno, guguloy na naman po ni Digong. Kaya hindi pumayag po. Pati yung Bangsamoro, nagpalabas sila ng mga statements at yung mga gobernador ng Mindanao, kinundi na nila yung naging statement po ni Digong. Kaya sabi ni Anyo, we emphasize that calls for the division of our country only serve to undermine our collective progress and prosperity. The comprehensive peace process niya, which has brought an end to decades of armed conflicts in Mindanao, must be vigorously safeguarded and built upon. Ibote yung mga politiko po, tulad ni Digong, utos lang ng utos. Ipapano yung mga sundalo, papano yung mga nasa printira po na nagbuwis ng buhay po doon para ma-achieve lang yung lasting peace. Ngayon na nakuha na po yung lasting peace sa Mindanao kasi nakipagkaisa na yung dating mga rebelde sa ating gobyerno. Pumasok na nga po yung iba sa pagkapulis at pagkasundalo, dating mga gerilya. Tapos, guguluhin ni Digong. Talagang hindi sila papayag sa ganon. Kaya po si Alvarez malamang mapatalsik po sa Congress. Ito na ngayon yung pinag-usapan po. Expulsion proceedings coming, Solon wants Alvarez probe over Mindanao secession plan. So, in hot water, mga kababayan, tuloy si Alvarez. Napakaganda na sana yung kanyang kalagayan. Tahimik yung kanyang buhay, congressman siya. Although wala siya sa posisyon as a speaker, pumasok siya dito, dumikit siya kay Digong. O di, nadamay siya sa problema. Magnet po ng problema si Digong. So ito yung balita. Pwede siyang mapatalsik sa Congress for advocating Mindanao secession. Yun ang pinag-usapan ngayon. This question will be answered sooner or later as Camiguin Lone District Congressman Jordan Jesus Romualdo urged his colleagues in the House of Representatives to investigate and should the evidence warrant, initiate expulsion proceedings against Alvarez for his supposed role in the secession movement. Inapoint po ni Digong. Ikaw na niya kasi matanda na. Ikot-ikot ka sa buong Mindanao. Yung intention man lang po ni Digong para makatakas sa possible warrant of arrest ng ICC. At dahil daw siya, kontra siya sa pirma, sa People's Initiative, Charter Change. Pero nung panahon niya, inadvocate niya yung Charter Change. Hindi lang nagtagumpay mga kababayan kasi pinabayaan niya. Di ba yung plataforma niya, federal? Hindi na po napag-usapan yung federal. EJK, tukang-tukang na lang ang buong termino niya. Doon na lang naubos yung panahon. Pagkatapos later part po, pandemonium. Pinasara yung mga negosyo. You see? So sabi rito, lawmakers and ordinary Mindanaoans are gravely concerned over the potential implications of such separatist movements on national unity and stability, sabi po ni Romualdo kahapon. Romualdo said, the secession proposal has far-reaching effects on the values of sovereignty, unity, and rule of law in the Philippines. It took many decades anya and countless lives lost before Mindanao experienced relative peace. Ito yung sinasabi natin po. Pinuhunan nila pawis at dugo at pawis para ma-achieve yung relative peace. Tapos, yung nanggugulo, yung dating Pangulong Digong, wawasakin lang po dahil sa paggamit ng you see,
epekto lang po ng fentanyl. Now, anya, that it's on the road to prosperity. It's frustrating that people like Duterte and Alvarez are willing to throw all that sacrifice in the name of self-preservation, sabi po ni Romualdo. Romualdo and his son, Governor Javier Jesus Romualdo says, Camiguin, an island province in northern Mindanao, is vehemently opposed to Duterte's self-serving plan to divide the nation. Pang sarili lang niya para lang may mataguan po sa paghahabol ng ICC. I-surrender na lang anya kasi Mr. Maravillas para doon na siya sa saan ba yung base ng ICC? Sa The Hague, Netherlands. Wala man siyang problema doon kasi si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, sasama daw siya. Ayos niya doon, nasa ibang, sanay na niya ako dyan sa kulungan. Walang iwanan na niya. Pupunta ako doon. Isama na niya ninyo ako, sabi ni Robin Padilla. Pag i-arrest si Bato at yung dating Pangulong Bongbong. Bongbong. Dating Pangulong Digong. And ngayon mga kababayan, as a result nitong mga kaganapan ngayon, may appeal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y ginawa niya doon sa kanyang YouTube channel, sa kanyang vlog. Nanawagan siya ng pagbabago. Magbago na niya kayo. Bagong Pilipinas na po eh. Magbago na. Stop crab mentality, sabi ng ating Pangulong Bongbong. No room anya for mudslinging, demolition jobs. So sabi niya, sabi ng ating Pangulo, tigilan na anya ninyo yung crab mentality. And he calls for unity and positive change in bagong Pilipinas. Marcos Jr. addresses accusations from former President Rodrigo Duterte and emphasizes the need for a collective effort towards a new Philippines. There's no tolerance anya for crab mentality in bagong Pilipinas. Hindi niya pa intulutan po na i-pull down nitong may mga utak talangka. Di para niya Mr. Maravillas na sinabi lang ng ating Pangulo na yung dating Pangulong Digong utak talangka. Pwedeng i-interpret pong ganon. Kasi po, mga kababayan, unang-una, pinalabas ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kanyang panawagan after nung relentless attacks na ginagawa ng dating Pangulong Digong na nag-peak po noong isang linggo. Diba una doon sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Hindi na siya doon magano kasi pinasara. Suspended. Yung programa mga kababayan ng MTRCB. Kaya ngayon, pa-preskon siya. Tapos nagpag-gather po ng prayer rally na punong-puno ng pagmumura. So sa kanyang latest vlog mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Digong, ang tagumpay niya ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakan pababa. Hindi lang po gustong atakin pababa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero niya Mr. Maravilla, sabang inahatak pababa, lalong tumaas yung approval and trust ratings ng ating Pangulo. Yun nga po, lumampas na tuloy kay Inday. At si Martin, mga kababayan, pumatas na kay Inday. Yan ang resulta po. Unahin natin anya ang ating bayan. Magbago na tayo. Dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Earlier, former President Rodrigo Duterte accused Marcos Jr. of being a drug addict, to which the latter responded by mentioning his predecessor's use of fentanyl. Davao City Mayor Sebastian Duterte also demanded the resignation of Marcos, calling him lazy and uncompassionate. Lahat po baliktad. Saan ka nakakitang ang
uncompassionate na tuloy-tuloy mga kababayan sa pag-asikaso sa mga problema ng ating bansa. At yung kanyang kasangga na si Martin Romualdez, outright mga kababayan na nagbigay ng ayuda doon sa mga nasalanta ng baha. 16 na pala po yung patay. Doon sa Davao Region, sino ngayon ang walang pagkaawa sa ating mga mamamayan, sa mga mahihirap? Automatic po yung DSWD, yung secretary ng DSWD, pati yung Tingog Party List, automatic na nagpadala po ng milyon-milyong tulong doon po. Milyon-milyong halaga. Ngayon po, mga kababayan, yung ating Speaker of the House, padala kaagad ng tulong. Ayan po, mga kababayan, sabi ng Speaker, this is anya to reassure and let our kababayans in the Davao region know that the government of President Ferdinand Marcos Jr. is here and it is doing its best to alleviate their condition. Aid will continue to flow in your areas as you all recover from the adverse effects of the floods. We cannot be sidetracked by political issues that distract us from our primary objectives. We need to ensure that work will continue and public service will reach the people, especially during these difficult times. Padala kaagad ng tulong, mga kababayan, yung ating gobyerno, yung ating speaker, yung DSWD, 150 million worth ng mga ayuda, pati yung Tingog Party List, pati yung pribadong fundo po ng speaker. Yung tanong, kumusta naman si Inday at yung pamilya Duterte? Busy niya Mr. Marabilla sa pagkikipag-away. Pati po si Super Ate, inaway ni Baste, pero niya Mr. Maravillas, nagkausap na daw sila ni Super Ate, okay na daw, at ayaw na magkwento. Nakita po ninyo? Si Martin, asikaso kaagad, Tabang Davao, One Congress, One Philippines. PBBM, Martin Romualdez, 19 Congress, leader ng Kongreso. Yan po ang leader na totoo. Totoong nagsiservisyo, hindi yung namimirwisyo. Kaya dito po tayo sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magbago na kayo. Stop crab mentality. Kaya sabi ng ating Pangulo doon sa launching ng ating bagong Pilipinas, bawal ang tamad at makupad sa bawal ang tamad at makupad. Ayan yung vlog ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ano pa daw? mahalaan. Services must be fast. Dapat mabilis ang serbisyo. Projects must be completed on time. Dapat tapusin agad yung mga proyekto sa tamang oras. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung red tape niya sa mga opisina ng gobyerno na dating gawain ng mga nakaraan, dapat palitan ng red carpet na pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Kung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Ang sungit ninyo dyan sa Davao. Ang susungit ninyo, palitan ninyo ng ngiti. Punong-puno ng hatred yung puso nitong matandang to, mga kababayan. You see, magbago na kayo. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulugbat sa Bawal yung mga hindi tapat at mga nangungulimbat Pilipinas. Sa bagong Bawal Pilipinas. ang waldas. Bawal ang waldas. So bawal na dyan, Mr. Maravillas, yung lumunok na. Para niya, Mr. Maravillas, patama doon sa lumunok ng 125 million in 11 days. Hindi pa ba obvious?
Kaya nga po tinanggal. Alangan man yung pagtanggal ng confidential funds, walang approval sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gagawin ba yon ni Martin Romualdez? Pensang buo. Yun na nag-trigger po eh. Kahit yung mga kaalyado po ni Inday dati na support, ang nagbigay po ng confidential funds sa Vice Presidente, yung ating Pangulo mismo, na sa kaso na nga sa Supreme Court, kini-question ng mga kalaban. You see? Oh. At nang madiscover 11 days na niya, 11 million per day, 125 million inubos in 11 days. Sino man po ang presidente ang hindi aaksyon? O di ba? Bawal ang waldas, sabi ng ating Pangulo. Ano pa daw? Pangatlo, bawal ang mga pang-api. Bawal ang mga pang-api. Talaga niyang tinungtungan ng tinungtungan. Inormalize na niya. Rinapido na. Bawal daw yung mampang-api. At naghahari-harian. At nag-aari-arian yung mga bully. Di ba? Kaya po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, through the Armed Forces, nagpadala na ng mga sundalo doon sa Davao Region. Baka niya mapasok ng mga enemies, ma-infiltrate ng mga enemies. Bawal yung bully. Unang-una, yung sponsor na bully. Alam na ninyo, yung neighbor nating bansa, mga kababayan. You are servants of the people, You are servants, anya, of the people. not their lords. Hindi mga Panginoon. Naintindihan na ninyo? Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Huwag ninyong pahirapan ang taong bayan. Dati na tayong naghirap. Ito na yung panahon na para tayo magkaisa. Kaya po, kahit yung mga dating opisyal po ni Digong, hindi sumama sa kanyang proposal na windangin yung Pilipinas. Mismong si Anyo, mismong si Galvez. You see? Kahit na po si Super Ate, kinontra si Digong. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Huwag pa kuya-kuyakoy, tapos na po ang panahon ng pakuyakoy. Ayan man lang po mga kababayan, ang bagong Pilipinas. Ako po ang bagong Pilipino, inyong vlogger, si Dante Maravillas. Bye-bye po, God bless. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa aming mga taga-albay, PLDT, etc. Kahit saan bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin. Online booking po, pati sa mga hotels para makamura po kayo. May bayad center na rin po kami dito at Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Diyan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment namin. May treadmill na rin po kami. At saka ito mga kababayan, yung bago naming product na tinitinda, iGlow Serum. Whitening po siya. O, tingnan ninyo yung anak kong architect. Negosyo niya po ito. Before and now. Yan. Yung mga inquiries ninyo, dumiriso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas on FB.
3 times effective than your ordinary collagen serum with anti-aging brightening formula. Imported po siya galing Korea. Ito naman po, yung dati nating product, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo mga kababayan sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos na ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas?